Magandang araw mga kababayan, oras naman ang masayang usapan at makabulang balitaan. Ako si John Anton. At ako naman si John Moises, ang iyong tagapagbalita na mag-ahatid ng nakapanahong kwento at maiinit na balita mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Ito ang Jack Double M, ang inyong tambayan sa radyo. Mag-enjoy, At samahan niyo kami sa isang araw na puno ng impormasyon inspirasyon, at kasiyahan. Mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin ay 1:30 ng hapon. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita. PhilHealth, pinalawak ang benepisyong pangkalusugan. Presyo ng kamatis at bigas, bumaba pa. Sam Melby at Moira de la Torre, hindi na magkaibigan. At yan ang mga balitang dapat niyong abangan. Ito lang yan sa Jack Double M, ang inyong tambayan sa radyo. PhilHealth, mas pinalawak pa ang kanilang programang pangkalusugan. Para sa iba pang impormasyon, narito si Miss Catherine Acuña. Catherine? Nilunsad ng PhilHealth ang mas pinalawak na benepisyo para sa mga pasyente may cancer sa baga at tayo, ovaryo at prostate, particular na sumasama sa ilalim sa chemotherapy. Bilang bahagi ng Universal Healthcare Program, layo nito maiwasan ang pagkalugmok ng mga pamilya sa kahirapan dahil sa gastusing medical. Catherine Acuña, nagbabalita. Sam Melby at Moira de la Torre, inaming hindi na magkaibigan matapos ang issue kaugnay ang hiwalayang Sam at Miss Universe Catriona Gray. Narito si Man Mendez para magbalita. Sam Melby at Moira de la Torre, hindi na magkaibigan. Inamin ni Sam Melby na hindi na sila magkaibigan ni Moira de la Torre. So on cue, sinabi niya dati silang malapit na para magkapatid pero naputol na ang kanilang friendship noong nakaraang taon. Tumanggi siya ni Italian dahilan, ngunit nilinaw niya walang third party sa hiwalayan nila ni Catriona Gray. Naging usap-usapan din ang pag-unfollow ni Sam at iba pang artist kay Moira sa Instagram. Kasabay ng issue tungkol sa kanyang umano'y attitude problem. Man Mendez para sa Showbiz Balita. Mga kababayan, sa dami ng labada, kailangan natin ng katuwang na maaasahan. Linis Tibay Detergent. Ako si Maxine at sa tulong ng Linis Tibay Detergent, lahat ng damit sa bahay ay siguradong malinis. Pero bago yan, alam niyo ba kung bakit hindi pwedeng maglaba ang lamok? Bakit? Kasi madali lang mapakpak. Gamit ang Linis Tibay Detergent, tanggal ang matitinding masya at amoy, hindi lang yan, protektado pa ang tela. Linis Tibay Detergent, palaging malinis, palaging maasahan, palaging may pampungad na joke. Muling nagbabalik ang Jack Double M. Presyo ng kamatis at bigas, bumaba pa. Nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng agricultural products tulad ng bigas at kamatis nitong ikalawang linggo ng Pebrero. Narito si Maxine Clemeno para sa kumpletong detalye. Nagkaroon ng pagbaba sa presyo ng agricultural product tulad ng bigas at kamatis nitong ikalawang linggo ng Pebrero. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang regular milled rice ay bumaba sa average retail price sa 47.19 pesos kada kilo, mas mababa sa 47.77 pesos kada kilo sa unang linggo ng Pebrero at mas mababa sa 48.12 pesos noong mid-January. Gayunman, patuloy namang mataas ang presyo ng karne ng baboy. Ang fresh pork meat na may buto ay nasa 322.98 pesos per kilogram. Maxine Clemeno, nagbabalita. At dyan, nagtatapos ang ating masayang programa para sa araw na ito. Sana'y nag-enjoy kayo at nakuha ang inyong pang-araw-araw na balita at inspirasyon. Ako po si John Anton at laging magbabalik para sa panibagong mga kwento at balitang magpapasaya sa inyong araw. Manatiling nakatutok dito sa Jack Double M, ang inyong tambayan sa radyo. Hanggang sa susunod na pag-ere mga kaibigan, ingat po tayong lahat.